Naranasan nyo na ba yung pinaghirapan nyo ang isang bagay, tapos yun pa pala ang magiging problema sa huli? Well, pag-usapan natin ang kwento ni Isaac, isang kwento mula pa noong unang panahon tungkol sa kung paano ang biyaya ay pwedeng maging sumpa at kung paano ang sobrang kasaganaan ay pwedeng maging sanhi ng matinding awayan. Ito mismo yung tanong na nasa puso ng kwento natin ngayon. Kasi isipin nyo, habang umaasenso ka sa buhay, imbes na papuri, puro batikos at inggit ang nakukuha mo. Anong gagawin mo? Lalabanan mo ba sila? O iiwanan mo na lang ang lahat ng pinaghirapan mo? Yan mismo ang dilemma hinarap ni Isaac. Okay, so ang kwento natin ay nagsisimula sa gitna ng isang matinding krisis, tag-utom. Dahil dito, napilitan yung bida natin na gumawa ng isang desisyon na siyang babago sa kanyang kapalaran, kasabay ng isang pangako na siyang babago sa lahat. Subukan yung isipin yung sitwasyon ha. Walang pagkain, walang kasiguraduhan. Para kay Isaac, ang pag-alis sa kanilang lugar ay hindi lang basta paglipat bahay. Ito ay para mabuhay. Ang pagpunta niya sa Gerar ay pagtakas mula sa tiyak na kamatayan. At dito, sa panahong nasa pinakamababa na siya, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nakatanggap si Isaac ng isang pambihirang pangako. Hindi lang ito pangako ng kaligtasan ha, ito ay pangako ng kasaganaan at isang napakalaking kinabukasan. Ito yung naging ilaw niya sa gitna ng dilim. Ito yung nagbugay sa kanya ng dahilan para manatili at magpatuloy. Pero syempre, hindi naman naging diretsyo o madali ang daan patungo sa katuparan ng pangako. Dito na pumapasok ang unang problema. Kasi imbes na manalig, nanaig kay Isaac yung takot at dahil dito nagawa niyang ulitin ng isang lumang pagkakamali ng kanyang pamilya. Simple lang ang ginatatakutan ni Isaac. Baka patayin siya para lang makuha ang kanyang napakagandang asawa na si Rebecca. Kaya para iligtas ang sarili, nagsinungaling siya. Bigla niyang nakalimutan yung banal na pangako. Ang naging desisyon niya ay hindi galing sa pananampalataya, kundi sa purong-purong takot. At dito, mapapansin natin na parang may pattern, no? Kasi yung ginawa ni Isaac, parang anino lang ng ginawa ng tatay niyang si Abraham. At hindi lang minsan, kundi 2 beses pa. Para bang itong pagsisinungaling na to ay isang family habit na yata nila? Siyempre, walang lihim na hindi nabubunyag. Ang hari mismo, si Abimelech, ang nakahuli sa kanila. At anong reaksyon niya? Hindi galit, kundi pagkabigla at pag-aalala. Mas nag-alala pa siya sa posibleng gulo na idulot ng kasinungalingan ni Isaac sa buong kaharian niya. At dito na nangyari yung hindi inaasahan. Imbes na parusa, ang nakuha ni Isaac ay opisyal na proteksyon mula sa hari. Yung kasinungalingan niya, yung pa ang nagligtas sa kanila, ang gulo, di ba? Okay, so sa kabila ng medyo alanganing simula, dito na unti-unting natutupad yung pangako. Dumating ng saganang biyaya, pero kasabay ng kasaganaan ay isang panibagong problema. 100 beses, ganun kalaki ang inani niya sa loob lang ng 1 taon. Sa isang lupaing may taggutom, hindi na to swerte no, himala na to, at bigla si Isaac ay naging hindi lang basta mayaman, kundi sobrang yaman. At lahat, napansin yon. Para yung pambihirang tagumpay niya, hindi kapayapaan ang dinala. Sa halip, ito ang nagsindi ng apoy ng inggit sa puso ng mga Pilisteo. Paano kasi nangyari na ang isang dayuhan, mas yumayaman pa kaysa sa kanila sa sarili nilang bayan? At hindi lang to simpleng inggit talagang may ginawa sila. Yung inggit nila naging direktang pananabotahe. Tandaan nyo, sa isang tuyong lupain, yung mga balon ang pinagmumulan ng buhay at yaman. Kaya ang pagtakip sa mga ito ay hindi lang panggugulo, isa itong direktang atake sa kabuhayan ni Isaac. At ang pinakamatindi sa lahat, ang mismong hari na nangakong proprotekta sa kanya. Siya pa ngayon ang nagpapalaya sa kanya. Ang tagumpay ni Isaac ay naging banta sa kanilang tingin. At ito na yung kabalintunaan, yung biyaya na natanggap niya ang siya ring naging dahilan ng kanyang pagkataboy. Pero hindi pa dyan natatapos ang pagsubok sa kanya. Oo, pinalayas siya pero hindi sumuko si Isaac. Nagpatuloy siya sa paghanap ng sarili niyang lugar. At ang susunod niyang laban ay para sa pinakamahalagang yaman sa disyerto, ang tubig. Dito natin makikita yung pambihirang tasensya niya. Unang balon, Esek o alitan, inagaw sa kanya. Pangalawang balon, Sitna
O pagtutol, hinarang na naman. Pero tingnan nyo yung ginawa niya. Imbes na makipag-away, umalis lang siya at naghukay ulit. At sa pangatlong subok, sa balong Rehoboth o malawak na lugar, doon niya sa wakas nahanap ang kapayapaan. Yung mga pangalan mismo ng balon, yung na ang nagkukwento ng pinagdaanan niya. At dito na tayo sa huling yugto ng ating kwento. Pagkatapos ng lahat ng awayan at pagsubok, may nangyaring hindi inaasahan. Yung dating kaaway niya bumalik, pero hindi para makipag-away, kundi para makipag-ayos. Isipin niya sandali yung gulat ni Isaac. Biglang darating yung hari na nagpalaya sa'yo, kasama pa yung mga general niya. Anong iisipin mo? Nako, away na naman ba to? Pero hindi pala. Dito mismo nang galing sa bibig ni Abimelech ang isang malaking pag-amin. Nakita raw nila ng malinaw na ang tagumpay ni Isaac ay hindi dahil sa swerte, kundi dahil kasama niya ang Diyos. At yung pag-amin na yun ang nagpabago ng lahat. Yun ang naging susi sa kapayapaan. At dahil doon, gumawa sila ng isang formal na kasunduan, isang peace treaty. Dito, yung dating alitan at inggitan, napalitan na ng respeto. Ito na ang formal na pagtatapos sa matagal na tensyon sa pagitan nila. At para maging perpekto talaga ang pagtatapos, sa mismong araw na nagkasundo sila, nakahanap ng bagong balon ang mga tauhan ni Isaac. Ganda ng timing, di ba? At yung lugar, tinawag na Beersheba, na pinagsamang salita para sa sumpaan at balon. Ang balon ng sumpaan, isang pangalan na naging simbolo ng kanilang kasunduan at ng panibagong pag-asa. At dito tayo iniiwan ng kwento sa isang napakahalagang tanong para sa ating lahat. Ipinakita sa atin ni Isaac na may panahon para umiwas, tulad ng ginawa niya sa unang 2 balon. Pero may panahon din para magtiga at manindigan, tulad ng ginawa niya sa pangatlo. So sa ating mga sariling buhay, sa ating mga sariling awayan, paano natin malalaman kung kailan ang tamang panahon para lumaban at kailan ang tamang panahon para bumitaw na lang? Yan ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Isaac.